Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating Ibanghelyo, muli na namang pinatunayan ni Jesus na siya ay makapangyarihan sa pamagitan ng kaniyang pagpapaalis ng demonyo sa isang tao na pipi at ito'y nakapagsalita. Ngunit sa kabila ng mabuting ginawa ni Jesus, meron pa ring nagsabing hindi maganda ang mga tao laban sa Kanya. Sabi ng mga Pariseo, nagpalaya siya ng demonyo sa tulong ng pinuno ng demonyo. Minsan, ganito rin tayo. Kwini-question natin ang kagandahang loob ng isang tao sa halip na matuwa at magpasalamat. Marahil hindi rin nakapagtataka kung ganoon ang ating nagiging impression ngayon. Kasi naman, marami din ang nagbabalat kayo o pakitang tao lamang ang kanilang mga mabuting ginagawa. At sila'y nagbabait-baitan at mayroon palang personal na mga interes. Ngunit pagdating kay Jesus, kung buo ang iyong paniniwala at pananampalataya, hindi po tayo dapat magduda sapagkat palaging kabutihan at pusilak na puso ang kaniyang alay para sa atin. Sa kabila ng kaniyang masamang narinig, mas naantig pa ng awa ang kaniyang puso. Sa dami ng mga tao na gustong lumapit at magpagamot sa Kanya. Dalawang katangian ang ipinakita ni Jesus sa ating Ibanghelyo. Una, ang Kaniyang kapangyarihan. Kapangyarihan na magpagaling. At pangalawa, ang Kaniyang habag. Nakita ni Jesus ang mga tao na parang mga tupang walang pastol. Mga taong may sakit. Mga taong pagod. Mga taong tila walang direksyon sa buhay at wala ng pag-asa. Ganito rin natin pwedeng mailarawan ang sitwasyon ng karamihan ng mga tao ngayon. May mga tao na hindi lang physical illness ang kanilang problema, kundi pati na rin emosyonal, na akala natin ay okay lang sila. Makikita natin na masaya sila sa social media. Ngunit ang totoo pala, sila ay malungkot at walang kapayapaan. Marami ring matagumpay, ngunit walang malinaw na direksyon sa buhay. Kaya sa tingin ko, hindi lang nangangailangan ng taong magaling ang mundo natin ngayon. Ulitin ko po, sa tingin ko, hindi lang nangangailangan ng taong magaling ang mundo natin ngayon, kundi higit sa lahat, kailangan natin ang mga taong marunong umunawa, mga taong handang makinig,
mga taong handang maglingkod ng tapat, at mga taong may puso na marunong magpakumbaba, magpatawad at magmahal. Marahil, yan ang ibig sabihin ni Jesus, na napakaraming aanihin, ngunit kakaunti lang ang mag-aani. Mapapansin natin ang kaniyang panawagan na bakit kakaunti lang ang mag-aani ay hindi sa kakulangan, kundi ito'y nagsisimula sa kaniyang habag. Sapagkat hindi lang tanim o mga pananim ang pinag-uusapan dito. Ang tinutukoy ni Jesus ay tao. Tayong mga tao. Kung kaya't ang Diyos ay umaasa na ang bawat isa sa atin ay maging daluyan ng kaniyang habag at pagmamahal sa ating kapwa.